Ngayong pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority ang pag-aalis naman ng bike lane sa EDSA. Ano kayo masasabi yan ng mga siklista? Alamin sa unang balita live di Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Naging malaki ang halaga ng mga bike lane nung pandemic. Pero ngayon pinag-aaralan ng MMDA kung may puwang baba mga ito, lalo na sa EDSA. Narito ang street hearing. Mula ng mga community quarantine hanggang ngayon, malaki ang tipid ng construction worker na si Renato Perez sa pagbibisikleta papunta sa trabaho. Ehersisyo ang puhunan, pangangailangan sa transportasyon niya sa EDSA napupunan. Ngayon pinag-aaralan ng MMDA na alisin ang mga bike lane sa EDSA, nababahala si Renato. Mahirap yun kasi siyempre kagaya sa akin nakakatipid-tipid kasi pag nagbike ka eh. Saan naman kami dadaan kung dito lang sa mga kalsada na Kabilang sa mga tinitingnan ng MMDA, alisin ang bike lane dahil underutilized daw. O kaya na may palawakin ito at padaanin na rin ng mga motorcycle rider. Bagay na hindi nagugustuhan ng isa ring siklista na si Abner Fernandez. Mula Quezon City hanggang Pasig, pinapadyak niya lang kasi. Mahirap may kasabay ka na ng motor eh. Dapat bike din lang. Kung sakali may lane sharing ang bisikleta at mga rider, ito ang pananaw ng delivery rider na si Albert Ormoc. Siguro sa inner lane na lang yung bike para mas safe. Hindi naman mamimiss ng TNVS rider ang mga bisikleta sa bike lane sakaling tanggalin ito. Delikado raw kasi ang EDSA para sa mga siklista. Mas maganda po siguro sir, ilipat sa ibang linya yung hindi dyan sa may EDSA. Kasi yung EDSA kasi usually talagang ratsadahan yung mga dyan mga sasakyan. Igan, kaya nasabing underutilized dahil ayon sa MMDA, 1,500 daw ng mga bikers ang dumadaan sa EDSA kada araw. Kumpara sa 117,000 daw ng mga motorcycle rider na bumabagtas din sa EDSA. Ito ang street hirit mula rin sa Quezon City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.